ito dahil muli na naman, Panginoon Diyos, na satisfy, Panginoon Lord, yung longingness namin sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon Diyos, na itong araw na ito ay nilikha mo, wala kaming ibang dapat gawin kundi magsaya at purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon Lord, dahil simula nung una pa lang, kami ay minahal mo, Panginoon. Kahit hindi pa kaibig-ibig kami, Lord, inibig mo na kami, Panginoon. How much, Panginoon Lord, sa mga panahon na ito na nakilala ka na namin, tinanggap ka na namin sa aming mga puso, Panginoon Lord. Kaya Lord, tanggalin mo sa amin ang anumang alinlangan. Alinlangan, Panginoon Diyos, sa pag-ibig mo, alinlangan sa provision mo, alinlangan sa pagdinig mo sa aming mga panalangin dahil kayo ang Diyos namin, Panginoon Lord. Kung kami makasalanan pa, nung kami marumi pa, Lord, inibig mo na kami. Ngayon, Lord, naniniwala kami mas, inibig mo kami dahil kami tinuturing mo ng anak, Panginoon. At bilang mga anak mo na makikinig ng mensahe mo sa araw na ito, Lord, bigyan mo kami muli, Panginoon Lord, ng pusong walang laman, Panginoon Lord. Walang laman upang ang mga salita mo ay maipasok muli sa aming mga puso. Ganon din sa aming mga isip, Panginoon Lord, upang patuloy na maisip namin, manamnam namin, Panginoon Lord, yung biyaya at habag mo na araw-araw namin tinatamasa, Panginoon Lord. At hayaan mo sa aming kalagitnaan, mag-glorify, mapapurihan, maparangalan ang mensahe mo at ang banal na pangalan mo sa aming kalagitnaan, Lord. Sa buhay ng lahat ng mga nandito, hayaan mong ikaw ang patuloy na maitaas sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po doon sa mga tumulong. Talagang kagabi ho, grabe. Grabe yung sakripisyo nila matapos lang mo itong nakikita nyo sa harapan. Dahil hindi nila malaman kung ibibitin o ano. Hindi nila alam kasi may kabigatan ho yan. Pero natapos nila. Alam nyo, sa totoo lang, kung magtutulong-tulong tayo, mas magiging magaan ang lahat. Tama ho ba? Amen? So maraming salamat ho dahil nakaya natin. Sabi nga sa verse natin na pang 1 taon. Yan. Sa ulo niya. May mga tao pa ho ba na nandito na hindi nakakasaulo ng verse na to? 1 taon ho yan. Baka naman. Masaulo natin yan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Nung Sunday ho, may isang bagay na hindi basta-basta nagagawa ng mga tao sa labas ng simbahan, mga taong walang Diyos sa kanilang puso, pero tayo mga anak ng Diyos, mayroon tayong kayang gawin, yung pag-amin. Amen o? Naamin mo na ba sa katabi mo na may amoy siya? Hindi pa. Walang malakas sa loob. O naamin mo na ba sa katabi mo na mismo siya? Kanina ho, nagkamayan tayo. Kanina ho, nagbatian tayo. Sana ho, inamin mo na mismo siya. Tama? Amen ho? So, ang pag-amin ho, sabi dito, isang malaking paalala na ang pag-amin ay hindi masama, sabi dito, hindi masamang umamin sa Diyos patungkol sa ating mga kalalagayan o sa ating mga nararanasan. Maganda na yung maging honest ka. Tingnan nyo isang tatay natin. Naging honest sa Panginoon na, Lord, tulungan mo naman kami. Kasi kung di mo kami tutulungan, bahala na itong dito na kami sa bangin. Pero hindi sila pinabayaan ng Diyos dahil umamin sa Panginoon. Hindi masamang umamin sa Panginoon ang ating kalagayan. Bakit to? Sapagkat ang mga taong umaamin sa harapan ng Panginoon ng kanilang mga kalalagayan ay nakararanas at nakatatanggap ng tugon, pagpapala at himala mula sa Panginoon. Amen. Alam nyo, yung nangyari kay Tatay Jerry, himala na ho yung may tuturing. Amen. Sa maliit na detalye ho, alam nyo sa iba nyon, yung iba nga ho, may preno pa, okay pa ho yung sasakyan, pero bumubulusok na lang kung saan-saan. Bakit ho? Walang pagsama at walang pabor ng Diyos. Pero sa mga anak ng Diyos na nagtitiwala, umaamin sa Diyos, nagkakaroon ng mga milagro na nangyayari. Nalaman na ho natin yan, nung Sunday, ang dami ng mga tao na pinatunayan ng Panginoon, na umaamin, kahit ano yung pakiramdam, nararamdaman nila, nagsasabi sa Panginoon, hindi sila nabigo sa Diyos. Dahil ang Diyos ay gumawa ng paraan, masatisfy lang yung kanilang mga pangangailangan. Mga kapatid, hindi masamang umamin. Yun ho ang mensahe natin. Ngayon ho, ang mensahe ho ay nasa Juan chapter 3 verse 30. Yan. Yung mga nag-note dyan ho, ito ho ay pang devotion. Yan. Juan chapter 3 verse 30, ganito ho ang ating mensahe. Yan. Ako ay mababa, si Jesus ang madakila. Itong mensahe na ito ay isa hong powerful na statement mula sa isang dakilang tao na kilalang kilala sa Bagong Tipan. Hindi lang siya basta kilalang kilala, tinuturing siyang dakila sa Bagong Tipan. Pero sabi nitong taong ito na dakila, ako ay maibaba, si Jesus ang madakila. Sa buhay ho natin, ganun ho ba tayo minsan? At sana ho, sa pagkakataong ito, habang nandito kayo, bilang mga anak ng Diyos, kailangan lagi nating ideklara na sa buhay natin tayo ay maibaba, pero yung Diyos natin na maitaas sa buhay natin. Tama po ba? Tanggal yabang. Sa panahon na napupuri tayo, hindi maiwasan no, sa praise and worship,
sa mga taong may sobra-sobrang talento, may sobra-sobrang dunong, hindi maiwasan na purihin ka ng tao. Pero kapag yung tao na yun marunong mag-manage ng papuri na hindi para sa kanya, kundi para sa Diyos na lumikha sa kanya, hindi mawawala sa kanyang purpose. Yan, mga kapatid. Ito ho ang unang verse na mababasa natin. Unang Korinto, chapter 1, verse 26. May gagawin tayo ngayong oras nito. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katatayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Pwede ho bang panandalian muna? Pikit tayo muna lahat. Yan, pikit tayo lahat. Sabi dito, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katatayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Pwede ho bang, sa pagpikit mo, pwede ho bang alalahanin mo yung dating ikaw? Yung panahong wala ka pang Diyos sa iyong puso, hindi mo pa kilala si Jesus, o maaaring kilala mo siya, pero hindi mo siya tinanggap sa iyong puso. Kapatid, sino ka? Ano ang ginagawa mo? Kapatid, ano yung katatayuan mo sa buhay nung nakilala at hindi mo pa kilala ang Diyos? Pwede bang isipin mo sa oras na ito? Nang malaman mo sa oras na ito kung gaano na karami o kadami yung improvement na nangyari sa iyo, promotion na ginawa sa iyo ng Diyos mula nung nakilala mo siya hanggang sa kasalukuyan. Sige po. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Amen. May naisip po ba kayo sa kaunting pagpikit natin, may naisip po ba kayo kung ano yung kalalagayan nyo nung bago nyo pa nakilala ang Panginoon? Yung iba ho dito, talagang walang-wala akong pag-asa sa buhay. Amen? Alam nyo, yung mensahe ito, yung impact agad dito sa akin, yung personal ko agad dito na-approach sa mensahe ng Panginoon. Lord, grabe Panginoon, sino ba ako nung una? Ako yung tao na hindi pansinin, at saka talagang hindi talaga, papansinin, kasi bakit walang-wala, at talagang wala may pagmamalaki. Di ba nung tinawag tayo ng Panginoon, parang maamos tayo. Alam niyo yung word na maamos? Parang hindi ka naman lagi press. Pero nung nakilala mo si Lord, parang nagkaroon ng press ko yung mukha mo. Dahil yung problema mo, alam mo na kung kanino mo ibibigay. Tama? Dahil nung panahon nung wala tayong Diyos, yung problema na meron tayo, inaangkin lang natin. Pero nung nakilala natin ang Panginoon, pag lumapit ka pala sa Diyos, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayo napapagal, at pagpapahingayin ko kayo. Iiwan mo pala sa Kanya yung kabigatan, iiwan mo sa Kanya ang problema, dahil ang ibibigay naman sa iyo ng Diyos ay katugunan at kasagutan. Amen. Isipin niyo yung mga kalagayan niyo nung una. Yung iba dito ho, nangungupaan lang. Tapos ngayon may bahay na. Yung iba dito ho, talagang walang kita, pero ngayon may kita na. Mayroon pang negosyo. Bago mo na nakilala ang Panginoon. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katatayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Yan. Iilan lamang sa inyo ang mga sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Ayan. Dito malalaman natin na may tatlong tinitingnan ng mga makamundong tao. Sa mga makamundong tao, laging standard nila, laging ang pananaw nila o yung tinitingnan nila sa mga tao, marunong. Mayroon ba ditong bago na born again, matalino na? Yun talagang parang pakiramdam mo kahit ano itanong mo marunong. Kaya naman sa sanlibutan, bidang-bida siya. Sa atin dito, ang kausap dito ni Pablo, mga taga-Korinto, sabi niya dito, may ilan sa inyo marunong, makapangyarihan. Meron ba dito makapangyarihan na? Ibig sabihin ng salita makapangyarihan, may impluwensya, may posisyon. Sa buhay natin dito, buti naman, wala naman tayo dito mga opisyal ng gobyerno. At darating ang panahon, magkakaroon tayo dito ng mga teacher, kapitan, magkakaroon tayo ng konsyal na miyembro dito, pero sana maisip niya, hindi naman siya ganun dati. Tama? Yung mga kabataan na kaharap natin, kasama natin sa simbahan, huwag din natin yan mamatahin. Dahil isang araw, may tatawagin diyan ng Diyos para itaas niya. Amen. Isipin niyo kung nandito pala sa ating simbahan, ang susunod na kapitan ng Yugan. Amen. Ang susunod na mayor ng Tagaytay. Amen. Ako narinig ni mayor to, kabahan na siya. At kung nandito pa ho, ang susunod na presidente pala ng Pilipinas, kabahan ka na Duterte. Kaya lang, wala na yung term niya. Alam niyo, sa totoo lang, gano'n ang sabi ng Panginoon, dahil darating ang panahon, nung tinawag ka ng Panginoon na walang-wala ka, wala kang pag-asa, pag tinawag ka niya, natanggap mo ang calling mo sa Kanya, magbabago ang buhay mo. Kapatid, magbabago ang buhay natin. Hindi tayo marunong o may ilan sa atin marunong, makapangyarihan at maharlika. Purihin ng Diyos, sa lugar natin wala pang ganung kayaman. Payaman pa lang. Amen. Yan. At huwag mong kakalimutan sa panahon pinagpala, pinagyaman ka ng Diyos na hindi ka naman dati mayaman. Amen? Para pag naisip mo, Lord, mayaman ako ngayon, may hawak na akong milyon.
Nakakatuwa, may isa kaming pinsan na nakaraan, pumunta dumalaw dito. Nagkukwento lang siya, alam nyo, ang maliit lang ang negosyo niya. Una niya daw benta sa maghapon ay 900, okay lang sa kanya. Nung inipon nila ng isang buwan, amakin nyo 1 milyon daw ang benta niya. Dahil doon sa 900 na nagpapasalamat lagi sa Diyos, dito, gusto nila mag-church dito, taga Muntinlupa. Gusto nila mag-church dito, gano'ng kalayo. Sabi ko, pinag-pray namin kayo na lalo kayo magpalain ng Diyos at magkaroon kayo ng branch dito sa Tagaytay. Naghahanap sila ng mauupahan dito sa Tagaytay para sa kanilang negosyo. Maliit na negosyo, ayaw niya daw yumaman. Maganda naman kausap ang mga taong ayaw yumaman. Dahil yung mga taong gustong yumaman, mawawala sa wisyo. Mawawala sila sa focus. Dahil bakit? Habang iniisip mong yumaman, alam nyo, talagang gagawa ka at iisip ka ng mga bagay na talagang nakakapagod sa isip. Bago siguro ikaw yumaman, baka napahama ka na. Ang sabi ng Timoteo, huwag ninyong isipin magpayaman. Maganda yung sapat-sapat na buhay lang. So sa atin ho dito, wala pa akong ganong sabi dito, iilan lang sa inyo marunong, makapangyarihan at maharlika, kaya dapat daw nating alalahanin kung ano yung ating mga kalalagayan. 27. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Yung tatlong tinitingnan ng sanlibutan, na marunong, makapangyarihan at mayaman, sa harapan ng Diyos gusto niyang hiyain sapagkat sa Kanya ay iba ang Kanyang pananaw. Amen. Ang sabi ng Panginoon, pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang mga marurunong. Kapatid, kung isa ka sa pinili ng Panginoon, ibig sabihin may gustong patunayan ng Diyos sa mga tao sa paligid mo na ikaw ang pinili niya dahil gusto mong hiyain yung mga tao mayayabang. Amen. Amen ho ba? Kaya ho bawal sa mga Kristiyano mayabang. Hiyain ang marunong at ang mga mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Kaya pala ang tinatawag ng Diyos ay yung mga mahihina para hiyain ang mga malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan. Kaya nga mga kapatid, kung tinawag ka ng Panginoon, huwag mong isiping mahina ka, huwag mong isipin hindi mo kaya, talagang sinadya ng Diyos na hindi mo kaya, mahina ka, para para makita ng mga tao sa paligid mo na ang Diyos ang nagpalakas at nagbigay ng karunungan sa iyo. Sino makapurihan? Diyos. Amen. Tandaan natin yan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Ganito ang sabi sa 30:31, sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya tayo pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki na may ibig magmalaki. Nasa tama kang posisyon kapag ang Diyos ang pinagmamalaki mo sa iyong buhay. Amen ho ba? Pag kinumusta ka ba ng mga tao sa paligid mo, mga kamag-anak mo, kumusta na ang buhay mo? Ay eto kapatid, pinagpapala. Amen ho? Sana iwas tayo doon sa word na sa atin mo yung tapo ng papuri o iwas tayo doon sa word na pagyayabang dahil baka mapahamak naman tayo. Okay, balikan ko lang ho. Ako ang maibaba sa Jesus ang madakila. Sino po ang naitataas o naidadakila sa ating mga buhay? Yan ho ang unang tanong. Sa panahon ho ba ngayon sa ating mga buhay, napararangalan ho ba ang Diyos o ikaw mismo? Dahil sa mga nagbago, di ba ho, dati wala naman tayo, hindi naman tayo kilala sa sanlibutan. Ngayon ho, inuuti-uti ng Panginoon, pinapakilala tayo. Kaya lang ang tanong, sino ang napararangalan sa ating buhay? Katulad ho ni Jose, nung itinaas siya ng Diyos, hindi naman kilala si Jose, biglang itinaas ng Diyos sa posisyon, pero ho, ang napapurihan, ang naparangalan sa kanyang buhay, walang iba kundi ang Diyos na nagtaas sa kanya. Sino ang napararangalan sa iyong trabaho? Dito ho sa atin, mayroon dito lagi na pupuri dahil magaling. Sino dito yung mga magagaling sa trabaho? Sana ho, huwag niyong iisipin na yung galing na meron ka ay galing talaga sa iyo. O ikaw mismo yung gumawa ng galing mo. Hindi ho, galing yan sa Diyos. Galing yan sa Diyos. Sino na pupurihan ho sa ating negosyo? Sa ating paaralan? Meron tayong kabataan na nandun ho, taga Dasma. Ba't? Gaganda naman ng grade. Nasa top 10 siya. Nakakatuwa, no? So, pinost niya na nakaraan, pero dapat ho, lagi may isip natin, Lord, sa panahon na parang pinapakilala ka ng Panginoon sa sanlibutan, sa school mo, sa trabaho mo, lagi mong tatandaan, Lord, gusto mong ipakilala ako sa lugar na ito dahil gusto mong makilala ang pangalan mo sa buhay ko. Tama? Amen po ba? May nagsabi na ba sa iyo ang ganda ng boses mo? May nagsabi na ba sa iyo ang galing mo? Sa panahon na may narinig ka ng mga bagay na kapuri-puri sa iyo,
ibigay mo sa Diyos dahil siya yung karapat dapat tumanggap ng papuri. Sino ang napapapurihan sa simbahan natin? Sa simbahan natin ngayon, kahit pa paano mayroong improvement na nangyayari. January pa lang may malaki ng improvement na nangyayari. Naniniwala ako pag tinuloy-tuloy natin ito, bago matapos ang taong ito, tayo ay mapupuno, tayo dadami, at tayo lahat ay sabay-sabay na lalago. Amen po ba? At maaaring ang makapurihan sa mga bagay na yun ay mga leader o pastor na tumatayo sa unahan, pero hindi ko dapat tangkinin ng pastor, mga leader ang kapurihan dahil Diyos pa rin ang nagbigay at nagpapalago sa mga anak niya. Sino ang napupuri sa ministry? Sabi dito, kung tayo pa rin po na dakila at naitatawa sa lahat ng mga bagay na ito, nasa mali na po tayong katatayuan. Sa panahon na napuri ka, dahil sa iyong ginagawa sa iyong buhay, napuri ka sa iyong negosyo, napuri ka sa iyong kalalagayan, dahil umaasenso ka, pero hindi naman naitataas ang Diyos sa iyong buhay, kapatid, ulitin ko lang, nasa mali kang katayuan. Pastor, kahit kami pinagpapala na, mali pa rin yung tayo namin. Kasi nga, ang papuri ay nasa iyo, wala sa Diyos. Tandaan natin yan mga kapatid. Tandaan, ilalang tayo ng Diyos para sa kanyang kapurihan, karangalan at kadakilaan. Huwag nating hayaan na mabago ang purpose na ito ng Diyos sa ating buhay. Sinadya ng Diyos na tayo'y pagalingin, sinadya ng Diyos na bigyan tayo ng dunong, sinadya ng Diyos na tayo'y paangatin. Bakit ito? Ang gusto ng Diyos, mapapurihan ang kanyang pangalan sa buhay natin. Mga kapatid, hindi gusto ng Diyos ang naghihikaos ka. Hindi gusto ng Diyos na laging may sakit ka. Paano makapurihan ng Diyos? Sa mga anak niya, laging may sakit, laging gutom, laging wala. Hindi makapurihan ng Diyos sa mga taong laging gutom, laging wala, laging mahina. Kaya ka nagkaganyan, para isang araw itaas mo ang Diyos na pinagaling ka niya, pinalakas ka niya, pinagpala ka niya, pinagyaman ka niya. Gusto ng Diyos na iangat ang ating buhay para mapapurihan ang kanyang pangalan sa ating buhay. Mga kapatid, kung nasa stage ka ngayon na parang hikaos ka, manalangin ka sa Panginoon dahil tatapusin ng Diyos ang pag-hikaos mo. Tama po ba? Amen. Pag-pray natin dito sa ating mga kapatid, una-unahan lang yumaman. Amen? Meron ba nagdi-desire sa inyo yumaman? Ibig sabihin ng salitang yumaman, yung buhay na ganap at kasiyasiya. Yung buhay na pag nilapitan ka ng kapatiran, nakaka-bless ka. E paano pag lalapit sa iyong kapatiran at ikay kulang? Nakakaawa yung kahabag-habag yun. Kaya sa atin o sa ating buhay, ipag-pray natin ang isa't isa. Kasi isa tayo malaking pamilya, na tayo mapagpala, na tayo ay maging kagamit-gamit pa ng Diyos. Alam nyo, gusto natin puntahan yung lugar ng Tingloy. Gusto natin puntahan, marami tayong gusto lugar na puntahan, pero wala tayong mga source ngayon. Paano natin magagawa yun kung hindi tayo pagpapalain ng Diyos? Gusto ng Diyos, pagpalain ka para magamit ka niya mahitili. Amen. Amen. Ito ho, John chapter 3 verse 30, ito yung powerful na nagsabi ho, yung statement na yon na ang Diyos ang madakila at siya ang maibaba ay si John the Baptist ho nagsabi. Sabi niya ganito, kinakailangan siya ay maging dakila at ako naman ay mababa. Grabe itong tao na to, may kakayanan siyang sabihin sa sarili niya na dapat siyang maibaba, bakit to? Naitaas na siya ng Diyos. Si John the Baptist nung panahon niya, kilalang kilala siya sa Judea at saka sa Jerusalem, maging sa mga hintil, kilalang kilala siya. Isipin nyo, nandun sa ilang, pinupuntahan siya ng mga taong taga-city. Ganun katindi ko mag-preach mag-preach si John the Baptist. Tingnan natin sa John chapter 3 verse 30, English Standard Version. Okay, ito sabi, He must increase, but I must decrease. Ano sa Tagalog ho yung increase? Sabi ni John dito, mababaw na English translation to. Sabi ni John the Baptist, si Jesus ang madagdagan, ako ang mabawasan. Amen? Ano ibig sabihin ni John dito? Kasi at that time, mamaya pag-aaralan natin, si John the Baptist ay nakatatanda ho kay Jesus Christ. Nauna siya kay Jesus Christ, kaya naman nakilala siya ng lubos ng mga tao at marami ho siyang tagasunod. Kaya sabi ni John the Baptist, si Jesus ay madagdagan ng tagasunod, ako ang mabawasan. Papayag ho ba kayo na gano'n na mangyari sa ating simbahan? Pag dumating ang panahon na tayo ho ay magkaroon ng outreach, halimbawa lang ho, nagkaroon tayo ng outreach, tayo ho ang main. Papayag ho ba ang main na sabihin niya isang araw, okay lang sa akin na dumami ang outreach, dito naman na mawalan. Ako naman na maliitan. Parang kakaiba papayag ho ba kayo? Mga magulang, may ganun ho ba kayong puso? Okay lang sa akin na mga anak ko'y pagpalain kahit hindi na ako. May mga ganun mga magulang ako naririnig. Amen? Yun ang puso ni John.
Ang sabi ni Juan, John the Baptist, sabi niya, okay lang na ako'y mabawasan, basta madagdagan lang si Jesus. Okay lang ako na maibaba, pero maitaas lang si Jesus. Bakit to? Alam ni John kung ano ang purpose niya sa buhay niya. Amen. Dapat alam mo kapatid ang purpose mo sa iyong buhay. Habang inaangat ka ng Panginoon, dapat mas angat ang pangalan niya sa buhay mo. Amen. Hindi yung angat na ang buhay natin, angat din yung ulo natin. Paano kaya nangyari yun? Ano? Maganda inaangat ng Diyos ang buhay natin, pero nananatili tayong lumuluhod sa Diyos. Amen. Ganda nun, ano? He must increase, but I must decrease. Ayan. Ganito ang sabi dyan. Pag sinabi ho, it is a must. Pag sinabi ho, ito ay, sabi dito, it is a must, ang ibig sabihin ho yan, hindi ito option o hindi ito suggestion. Amen. Wala kang option. Pag sinabi ng Panginoon, ito ay, pag sinabing must, ito ay dapat at ito ay kailangan. Talaga sabi ng Panginoon, anak, itataas kita, hindi para magkaroon ka ng option na ako ay parangalan at papurihan, kundi yan talaga ang dapat. Yan talaga ang dapat mangyari, kaya kita inangat sa buhay nang mangyari yung gusto ko sa buhay ko. Maparangalan mo ako at maitaas mo ang pangalan ko. Ang Diyos ay hindi mahirap. Ang Diyos ay hindi mahina. Ang Diyos ay makapangyarihan. Mga kapatid, huwag kayo laging nangihina. Baka naman, imbis na makapurihan ng Diyos, bumagsak ho ang mga tingin ng mga tao sa Diyos na meron tayo. Buhay ang Diyos natin. Yes. Pwede po bang mag-amen? Amen. Buhay ang Diyos natin, mga kapatid. Pagising mo ba sa umaga, ano ho ang expression agad ng mukha natin? Buhay ang Diyos natin, sabi natin, Lord, buhay ka. Pero pagising mo sa umaga, nakasimangot, parang naghalong balat sa tinalupan, para kasi nakluban ng mundo, tapos sasabihin mo, buhay ang Diyos, hindi magpanagpo. Hindi mo magpanagpo. Kung buhay ang Diyos natin, kahit nasa gitna ka ng pagsubok, nakangiti ka, nagtatagumpay ka. Naalala niyo si David? Naharap niya yung pagsubok, pero matikas yung kanyang tayo, dahil alam niya, sinasabi ng bibig niya, buhay ang Diyos ko, makapangyarihan ang Diyos ko, walang-wala ka, pagsubok. Sa buhay ho natin, may mga pagsubok na iaalaw ang Diyos, para ho mapatunayan natin sa sarili natin, talagang buhay ang Diyos, nakikilos sa ating buhay. Amen. Okay, balikan ko lang ako. Ako ay mababa, si Jesus ang madakila. Ito ay powerful statement ni John the Baptist. Okay, kilalanin natin si Juan. Ito, nawala na ho tayo sa bisyo. Ang lagi natin tawag kay Juan ay John the Baptist. Ang totoo, ang tunay niyang pangalan ay Juan lang. Hindi ho siya si Juan Bautista, hindi ho siya si John the Baptist. Ang pangalan ho talaga ni Juan ay Juan. Kaya lang, pag tinatawag na siya, hindi na siya tinawag sa normal niyang pangalan, tinatawag na siya lagi sa pangalang bautismo. Okay, Juan, John the Baptist. Unang pagkilala natin kay Juan, si Juan ay anak ni Zacarias at ni Elizabeth. Ayan, ang ganda pangalan ni Elizabeth. Si Elizabeth ay kagaya ni Sarah. Si Sarah ay baog, si Elizabeth ay matanda rin, tapos baog pa. Kaya sabi ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, Zacarias, manganganak ang iyong asawa. Alam nyo, hindi naniwala si Zacarias. Alam nyo sa aming mga pastor, sino dito yung mga leader? Sa ating mga leader at pastor, dumarating sa time na tayo pa yung hindi nagtitiwala sa Diyos. Sabi ng Diyos, anak, pagpapalain kita. Sabi sa pastor. Sabi sa leader, pagpapalain kita. Sabi ng mga leader at pastor, ganun mo nangyari kay Zacarias. Si Zacarias ay pari. Sabi dito, si Zacarias ay saserdote, isa siyang pari, isa siyang pastor. Pero hindi siya naniwala na manganganak ang kanyang asawa. Samantalang siya nagpipreach na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay malakas, ang Diyos ay makagagawa ng himala, pero siya hindi naniniwala. May mga ganun ba tao? Mga magulang, may ganun ba kayong puso? May ganun ba tayong attitude sa iba? Na kapag may humarap sa ating mga tao nagsabi, pagpapalain ka ng Diyos, kinukontra natin nag-i-amen tayo. Ano sasagot mo pag sinabi sa iyo isang araw, pagpapalain ka ng Diyos? Ano sasagot mo, kapatid? Amen. Diba, amen? Pero minsan ang hirap magsalita ng amen, lalo't pag ang nakikita mo sa sarili mo yung physical. Sabi ni Zacarias, paano magkakanak ako? Matanda na ako, matanda yung asawa ko, at matanda siyang baog. Hindi niya naalala yung preach niyang si Abraham. Tandaan niyo, sacerdote siya. Kilala niya si Abraham. Kaya ang ginawa ng Diyos, dahil sabi ng Diyos, hindi pwede magkamali at hindi nagsisinungaling ang Diyos, mapipipi ka. Isipin niyo, ginawang pipi ho si Zacarias hanggang sa ipanganak si John. Sabi, ano ipapangalan sa anak? Ang ipapangalan dapat kay John ay Zacarias, kapangalan ng tatay. Ang ginawa ng tatay, nagsulat. Hindi Zacarias ang pangalan niyan. Sabi ng anghel, ang pangalan niya ay Juan. Yan. Si Elizabeth ho ay kamag-anak ni Mary. Ngayon, kung magkamag-anak si Elizabeth at saka si Mary, ano mangyayari kay John at saka kay Jesus?
Ayan o, ang sunod, magiging magkamag-anak sila. Huwag nyo lang sabihin magpinsan ha, hindi ho sinabi sa Bible na magpinsan si Jesus at saka si John the Baptist. Pwede sila magtito, pero mas malapit ho yung magpinsan. Pwede sila magtito, pwede sila maglolo, pero sila ho ay sa tunay, magkamag-anak sila. Banal ho itong si John. Isipin nyo mga kamag-anak niya, yung lahi niya, mga matutuwid, mga taong pinili ng Diyos. Siya ho ay taga-bautismo, kaya naman tinagurihan siyang the Baptist. Ayan. Dito ho nangyari, kaya ho tinagurihan si Juan, ay si John the Baptist. Diyan ho ang nakuha. Nagbabautismo siya. Ang kinakain ng tao na to ay tipaklong. Pag nakatabi nyo si John, baka ho lahat ng upuan nasa likod, nandito si John. Nandyan lang. Pastor, bakit tayo yun? Sabi ni Juan, bakit tayo tumabi sa akin ng mga tao? Ikaw ba naman ay kumakain ng tipaklong? Anong amoy nun? At ang kanyang damit ho ay hinabing balahibo ng kamelyo, may amoy. Pero ang daming mga tao ang pumunta sa kanya. Bakit to? Sabi ng Panginoon, tinatawag niya mga taong walang kabuluhan, mga taong hindi kilala. Bakit to? Gusto niyang parangalan ng kanyang pangalan. Siya ho ay taga-bautismo. Sa dami na nabautismo niya, hindi mabilang sa dami. Okay ho. Siya ho ay isang propeta at isa din hong preacher. Mensahero din ho siya. Sabi dito si Juan the Baptist ang maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Mauuna siya sa Mesyas. Kaya ho siya pala, sabi ni John the Baptist, kailangan ako ay maibaba, si Jesus ang maitaas dahil naitaas na siya ng mga tao, dahil nauna nga po siya. Siya ay dakila. Ulitin ko lang ha, si John the Baptist ay dakila. Sabi mismo ito sa Mateo. Mateo chapter 11 verse 11, ganito mababasa natin. Sinasabi ko sa inyo sa mga isinilang wala pang lumitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Grabe yung statement dito. Ang nagsasabi pati dyan ay ang Panginoong Hesus. Sabi niya sa lahat ng isinilang, wala pang lumitaw na isinilang na mas dakila kay Juan. Ibig sabihin, si Juan the Baptist ay mas dakila pa kay Abraham, mas dakila kay Moses, mas dakila pa siya kay Noah. Ganun ang sabi ng Panginoong Hesus. Pero ang sabi dito, ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinag-aarian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Ang ibig sabihin dito, tingnan yung katabi mo. Ayan. Kung dakila si Juan Bautismo, sabi dito, kung dakila si John the Baptist, yung katabi mo ay mas dakila kay Juan. Bakit o? Simula nung na born again ka, mas dakila ka kay Juan. Sabi ni Jesus Christ. Kasi ang una dito, yung about yan sa pagsilang, literal ho yan na pagsilang. Sa lahat ng mga ipinanganak ng babae, si Juan ang pinakadakila sa lahat. Pero sabi ng Panginoon, mas dakila yung ipinanganak na muli. At na tinatawag ngayong mga born again. Kaya ako sa totoo lang, yung katabi mo, wag mo yung ismulin. Bakit o? Dakila yan sa harapan ni Lord. Mateo chapter 11 verse 14, ganito mababasa. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ayan. Gaano katindi si Elias? Sino mga nakakaalala kay Elias? Si Elias ay nasa lumang tipan, isa sa pinakadakilang propeta ni Yahweh. Si Elias lang naman ang nagpatigil ng ulan ng 3.5 taon. Si Elias din ang nagsabi sa Panginoon, Lord, magpadala kayo ng apoy. Nagpadala ang Diyos ng apoy at tinupok niya yung handog na para kay Yahweh. Si Elias ang lumaban sa 850 na mga propeta. Mula ang propeta ni Baal at Asherah. 850 laban sa isa. Gaano katindi yung labanan nun? Bakit to? Gaano katindi yung tayo ni Elias sa harapan ng mga propeta ni Baal? Bakit to? Ang kasama niya ay Diyos na makapangyarihan. Amen. Ang mga propeta ni Baal, sayaw sila, praise sila, Lord. Sabi nila kay Baal, Baal, Asherah, magpaulan kayo, tupukin nyo ng apoy ito. Alam nyo, sabi ni Elias, naantok na si Elias kasi mag-aalas 3 na. Sino dito naantok na? Hindi pa alas 3. Maya-maya. Antok na si Elias, sabi niya, ano ba yan? Laksan nyo pa na magising yung Diyos nyo. Ang ginawa ho ng mga propeta ni Asherah, ang propeta ho ni Baal, ang ginawa ho, naghiwa na ng balat. Nang talaga hong maipakita nila sa Diyos-Diyosan nila, na talagang honest sila. Alam nyo, sabi ni propeta Elias, ako naman. Pag sabi pa lang niya, Lord, sa oras na ito, tumawag siya ng apoy. Isipin nyo, sabi ni Elias, sige, lagyan nyo pa ng mga tubig. Yung tubig parang naging gasolina. Nagpaulan ng Diyos ng apoy, tapos tinupok sa isang mata. Kaya nang gawin ng Diyos sa buhay natin, yung mga problemang kinakaharap mo, yung mga kalaban na meron ka ngayon sa isang mata, kaya ng Diyos talunin yan para sa iyo. Amen.
May kalaban ka ba ngayon? Pastor, may kalaban ako, sarili ko. Eto, pukin niya ni Lord. Parang, ang hirap na no? Lord, ang kalaban ko, sarili ko. Alam nyo kanina, binabasa ko. Kanina, tapos na yung worship team, pumunta ako sa kasi may word si Lord. Anak, basahin mo nga ito, Roma. Alam nyo, ang problema talaga natin, mga kapatid, hindi ang katabi mo. Ang problema mo talaga, sarili mo. Tama? Bakit? Mayroon kang katawan. Mayroon tayong laman. Yung laman lagi natin may angal. Gusto natin mag-worship sa Panginoon, nahihiya naman tayo. Gusto natin tumalon, nahihiya tayo. Kasi bakit? Baka ano sabihin nun sa likod? Ang likod-likod mo. Parang gusto mong ibigay sa Diyos ang lahat, nahihiya ka. Kasi bakit? Mayroon kang laman. Sino kalaban mo at sarili mo? Magtawag ka ng apoy. Wag na, Lord. Kasi pag tinupok niyo ako, Panginoon, sa oras na ito, sayang. Mahal ka ng Diyos, grabe yung habag sa atin ng Panginoon. Amen. Nung humarap si Elias sa kalaban, tinupok ng Diyos ang handog na para sa kanya. At sabi ni Elias, ngayon, patayin natin lahat ng mga bulaang propeta. Pinatay nila yung 850. Amen ho? Sino pa ho? Si Elias ho ay dakilang propeta ng Diyos. Bakit ho? Hinati niya lang naman ang ilog Jordan sa pamagitan ng kanyang balabal. Si Moses, gamit ang kanyang tungkod, nahati ang dagat. Si Elias, gamit ang balabal, nahati ang ilog Jordan. Sino si Elias? Dakilang propeta ni Yahweh. Amen. Bakit siya iniyalan tulad si John the Baptist, iniyalan tulad kay Elias? Bakit si Elias ho ay dakila katulad ni John the Baptist? Tandaan nyo, wala kang mabasa na may pinagaling si John the Baptist. Dahil ang ministeryo ni John the Baptist, ayusin yung daranganan ng Panginoon. Ibig sabihin, pagdating ni Lord, marami na mga nagsisi, marami na nagbago. Bakit ho? Siya yun na una. Ang sabi dito. Okay ho, tuloy lang natin. Tingnan ho natin yung context ng John chapter 3 verse 22 to 30. Ganito ang sabi. Ang context ho nito ay nagbabautismo ang mga alagad ng Panginoon. Isipin nyo, sabi sa Biblia, ni isa ay walang nabautismo si Jesus. Wala ho nabautismo si Lord ni isa. Pero bakit ang sabi dito ho, sabi ng mga alagad ni Juan, Master, Rabbi, sabi nila, Maestro, Teacher, yung inyong binautismohan sa ilog Jordan, nagbabautismo rin. Okay, so kaya nasabi dito, nagbautismo ang mga alagad ng Panginoon. Pangalawa, nagbabautismo rin si Juan the Baptist. Ngayon, ano magiging problema kung dalawa na nagbabautismo? Ano magiging problema? Halimbawa, may church na dito, may church dyan sa kabila. Ano magiging problema? Magkakaroon ng pagtatalo. Kaya ho itong John chapter 3 verse 22 to 30 ay mayroon pagtatalo nangyari. Sapagkat may isang Hudyo na nakipagtalo sa mga alagad ni Juan. Ang sabi nila, paano na yung paraan o tanging paraan para malinis ang isang tao? Dahil nagbabautismo si Jesus, nagbabautismo ka rin. Ano sasagot ni Juan? Ito ang sagot ni Juan. Nagpunta ang lahat para magpabautismo sa Panginoon. So mas marami pa. Kaya nga sinabi ni Juan kanina sa 30, si Jesus ang madakila, ako ang maibaba, mas marami nang pumupunta kay Lord. Kaya sinabi ni Juan na siya ay hindi ang Kristo, kundi ang sugo lamang. Sinabi niyang lubos siyang nagagalak sa mga nangyayari. Nung nabalitaan ni Juan na mas marami pumupunta kay Jesus para magpabautismo, sabi ni Juan, wow, napulfill ko na yung purpose ko. Tandaan nyo, si John the Baptist, ang purpose niya lang, ihanda ang daraanan ng Panginoon nang makilala si Lord. Amen. Ngayon, si Juan, nung nakikilala na si Lord, paunti nang kumikilala sa kanya kasi pumupunta na kay Jesus ang lahat. Ang sabi ni Juan, masaya na siya. Bakit to? Nagaganap niya yung tungkulin niya. Amen. Sa simbahan ito, okay lang na hindi nyo kilala ang pastor. Okay lang na hindi kayo ganun katindi sa inyong mga leader, pero ganun kayo katindi sa Diyos. Dahil ang purpose ng mga leader, ang purpose ng pastor, mailapit kayo kay Lord, at si Lord ang maibida sa buhay ninyo. Amen. Hindi ho ang simbahan natin, hindi ho ang pastor. Ang pinakamahalaga dito ay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen. Ayan. Sabi ni Juan, si Jesus ang madakila, at ako ang mababa. Grabe yung taong nasa posisyon na. Kaya alam nyo, sa totoo lang, napakahirap pagharian yung mga taong mayayaman. Kaya nga pag isang araw pinagyaman kayo ng Diyos, alam nyo na yung kalalagayan nyo dahil hindi naman kayo dati mayaman. Lord, mayaman na po ako ngayon. Meron na akong hawak na ganitong halaga. Pero Lord, tinitingnan ko pa rin ang sarili kong ikaw ang yaman ko dahil yung dating ako, inibig mo na. Isipin mo, sabi doon sa kanta, nung una pa lang, ako ay inibig mo. Walang-wala ka pa, madungis ka pa, makasalanan ka pa, pero inibig ka na ng Diyos. Ganun katindi yung Diyos na meron tayo. Ngayong malinis ka na, lalo ka niya mamahalin. Amen? Marcos chapter 1 verse 1 to 3. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos.
Nagsimula ito nung matupad ang hula ni Propeta Isaias. Yan ho nakalagay sa baba, Isaiah chapter 40 verse 3. Narito ang sugo ko na aking ipadadala, mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong mga daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Okay. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo patawarin ng Diyos. Ano ho ang nakakapagpatawad sa kasalanan? Mayroon kayo dyan tatlong makikita. Unahin natin ang una. Nasabi dito ho, mayroon dyan, para daw ho patawarin ang ating kasalanan, ang sabi dito ho, una mong gagawin, para ho talagang mapatawad ka, kailangan mong aminin. Pagsisihan. At ang larawan ng pagsisisi ay napakasimple lang, pagtalikod. Halimbawa ikaw ay, ito yung kasalanan, ang ibig sabihin no, ng pagtalikod, ay ang ibig sabihin ng paghingi ng, ang sabi ng pagsisisi, kung nandito ang kasalanan, tatalikod ka lang sa kasalanan. Napakadali ano, kaya lang napakahirap. Ito yung kasalanan na sabi ng Panginoon, pagsisihan mo, talikuran mo, pero ang hirap. Ano ang ibig sabihin ng bautismo? Ngayon po, kung sabi dyan, pagsisihan, talikdan ang iyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo patawarin, ang bautismo ay larawan lang o simbolo na ikaw ay humingi na talaga ng tawad. Ibig sabihin ng bautismo ay hindi nakakaligtas. Ano ang nakakaligtas? Paghingi ng tawad. Tandaan nyo yung pinako sa krus? Hindi naman nabautismo ano ba siya? Di ba ho yung napako sa krus nasa kanan, ang sabi niya lang sa Panginoon, humingi siya ng tawad sa Panginoon. Kinilala niya si Jesus bilang tagapagligtas. Doon pa lang, sabi ng Panginoon, maliligtas ka. Kaya ho, ang pagsisisi sa totoo lang o pagtalikod sa kasalanan, ulitin ko lang, bilang tao makalaman, mahirap kong gawin. Lalo't ang kasalanan ay nasa cellphone na. Mas maraming kasalanan niya sa cellphone, tama? Kasi dati ho, ang mas maraming kasalanan ay yung pangangapit bahay. Pupunta ka sa kapitbahay, may tatanong mo yung buhay ng ibang tao, ngayon na iba na. Pupunta ka lang sa cellphone, nandun na. Gusto ko na pastor, talikuran to cellphone. Paano ginawa mo? Inop ko. Tapos, mamaya-maya ho, na-miss ko. Siya, totoo lang, ang kasalanan nandiyan na sa cellphone. Mga lalaki, yan. Andyan na, ang mga bilugan. Sorry. Andyan, ang daming kasalanan sa cellphone. Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo patawarin ng Diyos. Sino dito ang hindi pa nababautismuhan? Meron pa po ba? Meron pa po ba? Ito, malapit na mag-summer. Ayan pala, meron diyang nanay sa likod. Magkakaroon tayo ng, sana ho matuloy na yung ating swimming, na may kasamang pagbabautismo. Pastor, sabi nung may kausap ako, Pastor, hindi ko feel yung bautismo natin kasi hindi ko masyadong naunawaan yung bautismo. Alam niyo, sa totoo lang, hindi na kailangan mong maunawaan ang gusto yung bautismo. Mag-sorry ka lang, humingi ka lang ng tawad sa Diyos at talagang talikuran mo ang kasalanan mo, yung bautismo ay simbolo lang naman kasi. Amen? Pabautismo kayo upang kayo patawarin. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila ay binautismohan niya sa Ilog Jordan. Isipin nyo, lahat sila ho ay nag-confess ng kanilang kasalanan, pero bakit hindi sila lahat maliligtas? Kasi puro lang sanguso. Marami ho ang nagkumpisal, marami ang nagsisi, pero hindi ho tumalikod sa kasalanan. Yun ang mahirap, Tayo ho lahat ay, sa totoo lang, 100% tayo nandito lahat. Marunong tayo magkumpisal, marunong tayo umamin, marunong tayo magsisi, pero ang pinaka-problema sa atin ho, hindi natin kayang talikuran. Yung totally tatalikuran, iiwanan na natin. Ang hirap gawin Kaya nga kung hindi tayo tutulungan ng Diyos, hindi mo kaya magbago. Amen. Amen ba? Pastor, kaya ko magbago, huwag tayo magyabang, hindi natin kaya. Ako, umaamin, hindi ko kaya, pero sa tulong ng Diyos, kaya. Amen. Ang sabi ni Joseph, kaya siya nakatakbo dun sa babae. Bakit? Sabi ni Joseph, sinasamahan na nga ako ng Diyos, sasama ka pa. Dalawa na tayo. Isip-isip ni Joseph, huwag na. Maganda na yung Diyos ang kasama ko kasi pag Diyos ang kasama mo, walang sablay. Smooth ang lahat. May promotion, may blessing, may pagtaas, may pagangat, may pabor. Pero pag sabi ni Joseph, pag sinama pa kita, sasama di si Putipar. Tatlo na tayo. Si Putipar matapang. May kasama si Putipar kulungan, nakulong si Jose. Kasi yung babae, hindi, ayaw mo sumama, isasama kita. Pinunit yung damit para sabihin, inalay ako. Pilingera. Yung mga ganong babae, wala namang gusto yung lalaki, sabi, ay, inaano ako dito sa Facebook.
Ano pilingero yun mga ganun tao. Okay, napunta tayo dyan. Marcos chapter 1 verse 7. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Mas maganda na aminin mo sa sarili mo na may parating na mas malakas sa'yo, mas magaling sa'yo, mas makapangyarihan sa'yo. Sabi ni John, ni hindi ako karapat dapat maghalag ng kanyang mga panyapak. Ganong katindi ho yung respeto niya kay Jesus. Alam niyo ho, yung magtanggal ka ng sandals, parang isipin mo, yun lang. Hindi ka karapat dapat, samantala magtatanggal ka lang ng sandals, ibig sabihin, sabi ni Juan, ganun siya karumi. Ganun siya kamakasalanan kung ikukumpara kay Jesus. Kung si Juan na dakila ay marumi na sa paningin niya sa sarili niya, edi lalo tayo. Tama? Kaya wala tayong may pagyayabang sa Lord. Pag humarap tayo sa Panginoon, kaya tayo nakakaharap sa Diyos, ay dahil kay Jesus. Yung dugo ni Jesus, ang lumini sa atin, kaya tayo nakakapag-pray sa Ama ng Ama. At pag tumugon naman ng Diyos sa atin, grabe ho. Grabe ang pakiramdam. Ang sabi dito ho, lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral na mas magaling si Jesus. Mga kapatid, mga leader, lagi niyong sabihin sa mga nasasakupan yung mas magaling si Jesus. Amen. Sa simbahan natin, lagi natin sinasabi mas makapangyarihan, mas dakila, at mas matindi si Jesus. Amen. Kasi malinaw ang pastor pag sinabi niyang dito kayo kasi anointed ako. Ay, isang ganun ko lang. Ano nangyari? Tumba. Ano nangyari sa mga natumba? May nabungi. Nasira upuan. Ano nangyari? Kay Jesus, wala natutumba, pero nagbabago ang buhay. Amen. Diba sarap sa pakiramdam? Lumapit ka kay Lord. Hindi ka pa lumalapit sa Panginoon. Inaayos na, yung 10 kitongin, lumalapit kay Lord Jesus, sabi ng Panginoon, umuwi na kayo, magaling na kayo. Doon sa 10, isa lang ang nakaalala. Sana naman kung tayong lahat ay pagpalain ng Diyos, lahat tayo makabalik kay Jesus at makapagsabing, salamat Panginoon. Dahil marami mga pinagpala ang Diyos, hindi na nakabalik para sila yung mga taong nasa dawagan. Nag-pray ng gantong blessing, nung pinagpala ng Diyos, sabi lagi irason, ba't di ka nakakapunta ng church? Busy. Gaano ka busy? Busy. Bishop. Nulit lang. Alam niyo, sa totoo lang tamang prayer lang. Itong prayer na advice ko lagi sa inyo. Ang prayer natin sa Panginoon, Lord, huwag mo akong hayaan maging sinungaling. Tamang buhay lang. Huwag mo akong sobrang pagyamanin, baka maging abala ako sa yaman. Huwag mo rin akong paghirapin, paggutumin, baka masumpa naman kita. Ano ang dapat na buhay? Isang buhay na ganap, isang buhay na sapat at kasiyasiya. Tama na yun. Tama na, mga kapatid. May bahay ka na hindi tumutulo, maganda. Pastor, gusto ko may tiles. Bahala ka. Basta wag lang yung, alam mo yun, yung mayayaman na wala nang panahon sa Diyos dahil nga busy. Huwag natin kaabalahan ng mundo at mas abala tayo kay Kristo. Amen. Paalala, laging mabibigo ang isang tao na ang layunin sa buhay ay maitaas at madakila siya kaysa sa ang lumikha at gumawa sa kanya. Yan. Lagi yung mabibigo, kahit pa sabihin natin umarangkada ka, pinagpapala ka, once na nakalimot ka, na ang pagtataas o pagpupromote at pagbibigay sa iyo ng pabor galing sa Diyos at nakalimot kang ibigay sa Diyos yun, lagi ka mabibigo. Babagsak ka na naman. Sapagkat laban ng Diyos sa mga palalo, yung mga taong mayabang, kalaban ng Diyos. Kaya nakakatakot yumabang, magkaroon ka ng konting yabang, malaking yabang, kalaban mo ang Diyos. Dahil ayaw ng Diyos na mayabang. Santiago chapter 4 verse 6, sabi dito, ang Diyos ay laban sa mga palalo. Ang Diyos ay laban sa mga mayabang. Yan. Para maintindihan natin yung word na palalo. Okay. Tandaan, sabi dito, hanggat hindi ang Panginoon ang naitataas at naidadakila sa ating mga buhay, mananatili tayong mayabang o mayabang. Amen? Ibig sabihin hanggat tayo naitataas, sa panahon na may nagbigay sa atin ng halimbawa puna, alam mo, ang ganda na ng buhay mo. Alam mo, may nakikita ko sa improvement. Alam mo, ang galing-galing mo. Lahat ng mga bagay na yan, pag inangkin natin yan, titira ang yabang sa puso natin. At kapag tumira ang yabang sa puso natin, ang nakakatakot, kalaban natin ng Diyos. Sabi dito, at kapag may mga yabang tayo, taglay pa rin sa ating mga buhay, mananatili tayong kalaban ng Diyos. Yan ang isang bagay na wag sana nating maranasan. Mahirap kalaban ng Diyos. Kahit kakampi mo na lahat, pero kalaban mo ang Diyos, wala kang panalo. Pero kahit kalaban mo ang lahat, kakampi mo ang Diyos, panalo ka. Amen. Pastor, pinagtutulong-tulungan ako. Kapatid, kahit sino pa ang pagtulong-tulong sa iyo, basta si Lord ang kasama mo, wala kang talo. Hindi matatalo ang mga anak ng Diyos na sinasamahan niya. Alam ko sa trabaho niyo meron kayong mga problema. Meron kayong mga dinadanas na parang pambubuli.
Pero tandaan niyo, yung mga nambubuli sa inyo, may gagawin si Lord dyan. Abang-abang ka lang. Balikan natin sa Tiago chapter 4 verse 6, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Magkataliwas. Ngayon, kung gusto mong maranasan ang pagtulong ng Diyos, kapatid, kung dati ay palalo, mayabang tayo, bakit hindi natin i-twist, baguhin ang ating mga sarili, magpakumbaba na lang tayo. Amen. Isa sa way na magpapakumbaba, yung hindi ka naimik. Yung tahimik ka lang, simple ka lang, hindi ka narason. Isang way yun. Ang isang word ng pagpapakababa ay ano ho? Yung hindi mo pagpatol sa mga tao kung umaapi sa iyo. Amen. Paalala, balikan lang natin ito. Ang mga taong mababa ang loob at nagsisisi na ang layunin sa buhay ay maitaas at madakila ang Diyos sa kanilang buhay, ganito ang sabi, sila ang mga taong maliligtas at magtatagumpay. Amen. Isa sa pinakamasarap maranasan, yung magtagumpay ka sa buhay. Ano ang sikreto? Isang araw mo pagka may mga nagtanong sa inyo, ano ang sikreto mo? Bakit ka nagtatagumpay sa buhay? Bakit kumaayos ang buhay mo? Bakit parang ang ganda ng aura mo? Sana huwag na huwag natin kakalimutan yung susi kung bakit si Lord. Amen. Si Lord kasi. Amen. Si Lord kasi. Bakit ka pinagpapala? Dahil kay Lord. Amen. Pag lagi mong gano'n ang bato mo ng papuri, laging gano'n ang taas mo sa Panginoon, siguro naman lalo ka pang pagpapalain ng Diyos. Amen. Isa lang ang susi para lagi tayo magtagumpay, si Lord ang laging itaas natin sa ating buhay. Sapagkat kasama at tinutulungan sila ng Diyos. Ito ang sabi sa Isaiah chapter 57 verse 15, ako ang dakila at banal na Diyos, Diyos na walang hanggan, matataas na bundok at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama, aking ibabalik ang mga nagtitiwala. Sabi dito, aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Ganong katindi yung pangako ng Diyos sa mga tao mapagpakumbaba at marunong magsisi. Kapatid, kung gusto mong samahan ka ng Diyos, tulungan ka ng Diyos, bakit hindi ka umamin sa Diyos, at bakit hindi mo ilagay ang sarili mo nagpapakababa sa Lord. Tandaan at hamon, dito tayo magtatapos. Tandaan at hamon, kapag ang Panginoong Hesus ay hindi na nadadakila o napararangalan sa mga ginagawa mo, ito yung hamon. Tigilan mo na yan. Pwede mo bang gawin natin ito? Itong hamon na to, wag mong kakalimutan. Pastor, hindi na napararangalan ng Diyos sa ginagawa ko. Lord, hindi na ito kapuri-puri sa ginagawa ko. Ano sabi ng Biblia? Tigilan mo na yan. Pastor, gustong-gusto ko pa rin eh. Tigilan mo na yan. Bago mahuli ang lahat, bago ka mawalay ng tuluyan sa Diyos. Amen? Kapag ang Panginoong Hesus ay hindi na napararangalan sa mga ginagawa mo, tigilan mo na yan. Pangalawa, ngunit kung siya ay naitataas at napararangalan sa mga ginagawa mo, ito naman no, ang panghuling hamon. Ano sabi dito? Ituloy mo yan hanggang dulo. Ituloy mo hanggang dulo ang isang bagay na nagpaparangal sa pangalan ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Amen ho? Kung dahil sa pagpo-post mo na nakikilala ang Diyos sa pamamagitan ng mga mensahe pinopost mo, ituloy mo yan. Kahit walang nagla-like, kahit walang nag-heart, kahit walang may gusto. Kasi gusto niya ng Diyos. Kahit walang may gusto. Amen? Kahit walang nakakita sa pagpipray mo, dahil yan ay maganda, napupurihan ng Diyos dyan, ituloy mo kahit walang nakakita. Pastor, dito pa sa pagbibigay namin sa simbahan, napupurihan ba ang Diyos? Dahil ang Diyos ay hindi madamot. Amen. Pwede ho ba mag-amen? Amen. Ang Diyos ay hindi madamot. Kung anak ka ng Diyos, isa kang palabigay Amen. kapag bigay. Tandaan nyo, ang Diyos ay hindi kuripot at hindi madamot. Ang hirap ano, Christian ka? Opo. Ba't ganyan ka? Lahi namin. Dinamay pa yung buong pamilya. Hindi ho, iba na lahi natin ngayon. Ang lahi natin ngayon, lahi na ng Diyos. Diyos na hindi marunong magdamot at Diyos na hindi ho marunong sinungaling. Amen ho ba? So ito ho, mensahe ng Panginoon sa atin, huwag na huwag natin kakalimutan. Balikan ko lang ho at dito tayo mananalangin. Ako ay maibaba si Jesus ang madakila. Sa buhay ho natin, lagi natin tatandaan sa panahon na lagi tayo ho napapurihan, Lord, kayo ang maitaas sa papuring ito. Dahil ang papuri at pagsamba ay para lang sa Diyos na makapangyarihang pinupuri natin. Purihin ng Diyos sa kanyang mensahe ho para natin ang Panginoon.